Hindi ba't kaysayang balikan ang kalinang sining ng kulturang Pilipino? May buong paninindigang tunay na may pinaghugutan ang bawat likhang Pinoy? Kilala ang bayan ng Pampanga bilang isang maunlad na mamamayan. Masagana sa mga istorya ng pakikibaka at tagumpay ng ating bansang sinilangan. Maswerteng napasahan ang mga kabalen sa makasaysayang pagpapalayo. Isang estilo ng kaalamang pangsining mula pa sa ating mga ninunong Pilipino sa panahon ng Neolitiko ayon sa mga historian. Home of Pottery kung ituring ang probinsya ng Pampanga na matatagpuan sa munisipalidad ng Santo Tomas. Ngunit, sa kalaunay, unti-unti na nga bang bumababa ang bilang ng produksyon ng pagpapaso dahil sa mababang demand? Minsan, sir, pag nangyayari na ganun na parang humina yung paso, humina din naman ang income, syempre, malaking epekto sa amin yun. Unang-una, sir, yung financial ng materialis ng paso. Magmula sa clay hanggang sa materials, electricity, lahat yan, sir. Kailangan nandyan yan. Minsan, naiisip ko din na humihina din ang loob ko. Pero, nandyan yung mga worker ko. Sila rin naman na nagpapalakas ng loob namin. Tsaka yung business, sir, ganyan talaga. Meron siyang mahina, meron siyang malakas. Pero, kahit paunti-unti, ginagawa naman namin ng paraan. Isa lamang si Aling Jennifer Mercado sa ilang owner na naglakas loob pa rin ipagpatuloy ang kanilang humihinang potmaker na negosyo bunsod sa mababang demand nito. Mahigit 20 taon nang ipinagpatuloy ng kanyang kinakasama na si Teddy Mercado na naman napaaniya sa kanyang kanununuan. Yung iba, siguro, dahil sa kawalan din ng kapital, humina yung production at saka yung pagbebenta. Kaya, ganun na silang naging apektado na magsasara na lang. Kaysa naman sir na gawa ng gawa tapos wala naman pumapasok. Pag-amin ni Aling Jennifer, hindi niya masisisi ang ilan sa kanyang dating empleyado na umalis sa kanilang pasuan upang maghanap ng mas malaking mapagkakakitaan para sa kanilang naghihikahos na pamilya. Pero yung iba, talagang permanently na umaalis sila. Pinapabayaan ko naman sir. Kasi hindi ko naman sila hawak eh. Natural lang yun na bilang padre di pamilya o di pamilyang tao, natural lang yun. Yun, nire-respeto ko yung mga desisyon nila. Ayon sa isang UP Diliman Research Assistant ng Asian Institute of Tourism na si Abigail de la Peña, kung magpapatuloy ang mga ganitong sitwasyon ng mga pottery SMEs, pangunahin na maaapektuhan dito ay ang mga maliliit na artisan kung saan nakakaasa lamang sa nakagislang hanap buhay. Assurance. To be honest, right now, pottery making is a dying culture. And na-revive lang siya somehow with the pandemic since maraming naging interested na maging plantita. Pero technically, it is still a dying culture. So kung hindi natin sila susuportahan, hindi natin sila i-educate, I don't think I can assure you or anyone from the community na it will thrive years from now. Unang-una, ang magsasuffer dyan is yung mga MSMEs natin. Since tulad ng, as I've mentioned a while ago, Nananawagan po ako sa nakakataas po na sana po mabigyan po kami ng maliit na kapital po na pwede po namin pang-umpisa at pambili ng mga materyales. I think sana maging isa sa mga programa din po ng Santo Tomas, ng LGU ng Santo Tomas, at ng Tourism Office ng Santo Tomas ay magkaroon po tayo ng sarili nating Local Tourism Development Plan or LTDP. So, kapag po kasi nagkaroon tayo ng LTDP, at least magkakaroon tayo ng plano, hakbang, steps para talagang mabigyan po mabigyan talaga ng priority yung culture ng Santo Tomas. Marahil sa pag-usbong ng teknolohiya at paglaganap ng imbensyong siyentipiko, mas nagkakaroon ng opsyon ng tao.
hindi pa naman nawala ang konsepto ng tradisyonal na pagpapaso, kundi progreso mula sa orihinal nito. Kaya't ang marapat na hakbang ay mas pag-ibayuhin ang pagsuporta sa mga kulturang Pilipino, lalo na sa mga hulma ng Kapampangan. Ating mahalin at tangkiligin ang sariling gawa natin.